Hello po mga kababayan, mga kalingap, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Update lang po tayo ngayon, kwentuhan lang po. Grabe na yung nangyayari, no? Diyan sa Pilipinas, nakakalungkot. Nabanggit ko po sa aking last upload, no, na mayroon lang akong gustong bigyan ng opinion, reaction, patungkol doon sa San Jose National High School, sa Tacloban City po yung nangyari na nagkabarilan. No? Pero bago ang lahat, thank you so much po to my new subscribers. Salamat po sa pagsuporta ninyo and welcome ho sa aking munting kubo. Nandiyan po sa comment section, nagta-thumbs up, mga nanonood at hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo at syempre tuloy-tuloy po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Project at PM Matubang at lahat-lahat po ng mga reactors dito po sa Kalingap na nakasuporta ho kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ating founder, at sa buong Kalingap tahanan syempre. So ito po mga mamis, nanay, tatay, ano po ang magiging opinion ninyo? Alam ko ho na napapanood nyo yan sa social media, particularly po dyan sa Facebook, no? Grabe yung nangyaring trahedya, kung tatawagin ba natin yun. Nakakalungkot na nakakatakot sa totoo lang. Ang eskwelahan ay dapat po isang lugar kung saan ligtas ang mga kabataan. Nakakaano lang, no? Grabe nung nagsisigawan. Napanood nyo ba yon mga kababayan? Yung bata na humahawak doon sa doorknob para hindi sila mapasok, tinamaan siya. At wala na ho, hindi na siya nakasurvive. Inang niya hinaharangan niya yung pinto para hindi mapasok yung room nila. Para sa kaligtasan ng mga kaklase niya. Sinacrifice yung kanyang buhay. At sa di umano tatlo yung namatay. Dalawa yung babae, kawawa naman sila, no? Tapos ito yung lalaki, yung bata. Talagang masasabi natin, isa siyang bayani. Marami siyang nailigtas na buhay. Pero itong mga kababayan, mga kalingap, mga nanay, mga tatay, yung mga anak natin, siguro naman mapapansin ninyo yung sa loob ng bahay. Itsura nila, mga galawan nila. Dapat para sa akin, yung pagmatsyag, no? Mga kinikilos ng mga bata. Kasi ito siya, yung nakuha na na baril, questionably, nabanggit yun na merong sa pulis, nakaano din ngayon sa social media, nakakalat yan. Ang isang baril daw galing dun sa parang nakarehistro sa Cebu, sa isang security agency. Yung pulis ang sabi niyan. Tapos yung isa naman, nakarehistro din sa isang policewoman na parang kamag-anak na yung bata. Pero ang liit nung isa Tingnan ko kung makakapaglagay ako ng picture. Total, naman yan, naka-public. Mga minor sila. Lakas ng loob. Kasi nga, hindi sila walang parusa, hindi makukulong No? Nakita ko yung bata, yung malaki. May pagkaamaangas talaga siya. Grabe. Yun ang yabang niyang humahawak talaga ng baril. Nakakalungkot na may mga ganyang sitwasyon na tayo mga magulang, syempre yung mga bata, mga anak natin nasa school na akala natin iligtas. Nandoon nag-aaral, may mga teachers, tapos merong maihahalo ng mga ganun klase ng mga bata na makakapandamay, nakakapanlumo, sa totoo lang. Syempre ako kinakabahan din ako. May mga anak ako nag-aaral. Kaya alam niyo mga kababayan at kalingap, ito, kailan lang, di ba, bago lang na nagpasukan. Kami mga nanay, meron kaming group chat. Tapos, ito, share ko lang sa inyo. Kabago-bago lang ng pasok, may isang nanay na nagreklamo. Yung anak niya binubuli. Iyak ng iyak, babae. Nagreklamo siya doon sa group chat namin na pinagsabihan niya yung mga nanay, kung yung mga anak nga daw na nambubuli sa mga anak niya. Sabi ko naman, sino ba yung nambuli na bata? Siguro hindi naman pwedeng ilahat no? So sinabi niya yung pangalan, so, nakakuha ng teacher din, so sabi kakusapin isa-isa. Kasi mahirap yung i-generalize ba? Tsaka tayo na yung mga nanay, no? Mga mami, mga daddy dyan, mga bata. Pagka ganyan halimbawa, ito opinion ko lang, no? Kasi ako syempre may mga anak ako, pinagsasabihan ko yan sila. Mga anak ko, huwag kayong sasali, huwag kayong manunukso, huwag kayong mambubuli. Kung halimbawa kayo naman ibinuli, merong nang asar sa inyo, kung ano-ano ang pinagsasabi, hanggat hindi kayo sinasaktan, okay lang, pabayaan nyo lang. Kung halimbawa sinasaktan na kayo ng pambubuli, nananakit na, magsumbong kayo sa teacher ninyo.
sabihin nyo rin sa akin kaagad. Ganun lang. No? Grabe, sino mag-aakala ganong yung namaril na yun na bata? Titingnan mo maangas siya. Ang sabi, ano daw siya, binubuli doon tungkol doon sa gupit niya. Kasi dito lang nakabilog, tapos dito kiskis. Alam niyo yung parang isang ganun lang yung buhok niya. Siguro makikita niyo yun, pero tingnan ko po mamaya. Pero, yun lang ang dahilan. Pero ang sabi, ayan, kumakalat nga ako dyan sa SUKMED na yun daw yung batang yun ang maangas doon sa school. Yun daw yung namubuli doon sa school. Yung batas na yan na yung 15 years old pababa, hindi makakulong, hindi makakasuhan, pero ayun nga, lang sila doon sa DSWD, yung juvenile, ganun. Parang walang pananagutan. Yung attitude ng bata, nagsisimula talaga sa bahay. Yung mga magulang, no? Kung paano nila disiplina yung mga anak, paano nila kausapin. Kasi na rin yan yung nagiging violente dahil sa social media, yung iba. Pero kailangan talaga, sila, nandyan pa rin yung guidance. No? Sa parte ko, nahihirapan ako, pero, Diyos ko, sa awa ng Diyos yung mga anak ko. Pag may nakikita akong kahit words lang na minsan nag-note mga words, binabara ko kaagad, sinasaway ko na huwag kayong magaganyan ng mga salita na kasi hindi yan maganda. Pinagsasabihan ko kaagad. Kahit joke-joke lang yon, pero hindi maganda. No? Mga bata talaga ngayon ang hirap. Kaya ako kinakabahan kasi syempre, dalawa pa yung mga anak kong lalaki na wala ako doon eh. Sila lang. Tapos yung lola nila, nandun yung papa nila, ibisir naman sa kanyang hanap buhay. Kumbaga, panilang monitor ko. Kaya sa akin, mga mami, mga daddy, yung mga anak ninyo talaga gabayan hanggat maaari. Kayong mga nandyan lang sa bahay, napakaswerte ninyo dahil matututukan ninyo ang inyong mga anak. Napakaswerte ninyo, kaya dapat, talaga, yung ugali. Yun talaga, bantayan. Bantayan. Tsaka kasi ngayon mahirap yung mga bata, sa totoo lang. Yung iba, pag sinaway mo, sila pa yung magagalit, magsasama yung loob, yung mga ganun. Sa mga anak ko, hindi naman ganun kahit paano. Marunong silang makinig, marunong silang sumunod. Kahit malayo ako, ginagawa ko yung paraan talaga na madidisiplina ko yung aking mga anak. Naawa ko sa mga biktima. Isipin mo na lang na yung mga magulang nun, iniisip nila safety yung mga anak nila sa school pagkatapos ganun ang nangyayari. Yung nakapag-video, grabe. Kaya kinakabahan yung bata na nagpalabas ng video. Iyak siya ng iyak, no? Meron pa nga may lumabas pa dun sa mga chat, nag-chat yung nanay at saka yung anak. Yung bata nagsusumbong sa nanay niya, ma, merong may shooting dito. Tapos sabi nung nanay, anong shooting? Sinong artista? Sabi niya, hindi ma, may nagpuputukan na may nagbabarilan. Ganon. Pero sigaw ng sigaw, iyak ng iyak. Nakakatakot. Yung napanood ko, sabi niya yung teacher, kung hindi daw siya lumabas, possible na tamaan siya. Kasi nandun lang sa may bintana, malapit. No? So yun lang yung sa akin, mga kababayan at kalingap. Siningit ko lang po ito tungkol dun sa mga bully na yan sa mga bata. Sana po bantayin mabuti yung ating mga anak, kayo dyan na nandiyan sa Pilipinas, na abot kamay nyo lang nakikita yung mga bata. At siguro para sa akin, yung mga school, kasi may gwardiya daw yun may security naman. Kaya siguro hindi na-check yung bag. Siguro ngayong panahon na para pagpapasok yung mga bata, kahit sa bahay kahit sabihin natin sa bahay, titingnan ng nanay kung ano yung laman ng bag. Malay ba natin pag nasa labas na, di ba? So, kailangan talaga doon sa gate, security guard, maging mapagmatsyag. Sa bagay, sobrang dami, pero dapat din alerto, pati yung mga teachers, bago mag-umpisa yung klase. Lahat ng bag check talaga. Magpapatulong yung teacher, halimbawa, ito yung opinion ko lang, nandun na sila sa classroom kasi baka mamaya may nakalusot sa gate, no? May mga deadly weapon, mga ganun kung ano-ano, no? So, na yun? Baka mamaya pag wala na, nakalusot sa gate, pagdating naman doon sa classroom, baka mamaya kung ano yung gawin, yung mga trip-trip lang ba? Trippings lang. Tapos, ayun, patulong na lang yung teacher, halimbawa lang para maging safety ang lahat. Check lagi yung mga bag. Tulong-tulong. Kumbaga, exchange. Exchange. Check mo yung bag niya, check dito yung bag niya para madali. Hindi masayang yung oras.
paikutin. Kung halimbawa, paikutin yung mga estudyante o para mag-transfer ng mga upuan. Check nyo yan kung ano yung laman. Check nyo to kung anong laman. Pero babantayan syempre ng teacher kasi baka mamaya may mga walang gamit yung bata. Syempre yung pera o ano man. Pati yung pagkapkap, baka mamaya may mga nakasukbit ba. At meron pang nalilipa na ngayon ng mga kabayan kalingap. Hindi ko alam kung saang lugar ba yon. Yung mga batang, mga elementary pa eh. Naka-blue yung uniform tsaka naka-white. Bigla na lang siyang nanaksak. Yung mga katabi niya pinagsasaksak. Anong nangyayari sa mundo natin? Anong nangyayari ngayon sa mga kabataan? Grabe. So, pag preho natin, preho tayo mga kababayan at kalingap, kaligtasan, tapos yung mga taong may mga intensyon na masasama na hindi nila magawa yung mga ganung bagay. No? At mag-iingat din po talaga tayo palagi. Diyos ko, grabe. Lagi akong kinakabahan mga kababayan kalingap kasi malayo ako sa pamilya ko eh. Malayo ako sa mga anak ko, hindi ko sila natitingnan, hindi ko sila nababantayan. Pero ito bago ako matutulog, mini-message ko sila, laging mag-iingat pagpasok, laging alerto sa labas. Bago lumabas ng pintuan ng bahay, tumingin muna sa paligid. Paglabas nila sa school, tingin muna sa paligid. Tingnan yung mga taong kakasabay nila, huwag mong titiwala. Yung mga ganun, para ako napapraning sa totoo lang. Totoo lang mga kababayan at kalinga. So yun lang po yun sa akin, sinare ko lang po ito, kwentuhan lang po tayo. Kayo po, ano yung masasabi ninyo sa nangyari doon sa San Jose, sa Tacloban? Ano po yung magiging opinion nyo doon? Halimbawa, yun sa mga anak ninyo, paano nyo sila pagsasabihan, no? Na huwag mang bully, na, or kung sila man itong maging biktima ng bully, ano yung kanilang gagawin? Ano po yung magiging advice ninyo? Kasi yun yung sa akin kanina nga, sinabi ko na sumbong sa teacher, pero kung kaya naman, tawanan lang, ignore lang, basta hindi sila sinasaktan. Pag may physical na pambubuli yun, magsumbong na, para hindi na mamihasa. Diba? So, ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. So, babasahin ko po ang vision po ni Madam Baldwin sa Cebu. After this, i-upload ko lang po ito. Hanggang dito na muna. Maraming salamat muli. Shoutout po sa akin Community Spotlight. Mag-iingat po kayo palagi. To God be the glory and honor.